Nagising si Margaret ng 2:00 ng umaga dahil nagpapainom siya ng gatas sa kanyang anak. Ngunit hindi na siya dinalaw ng antok hanggang mag-aalas 4 na. Napagod na siya sa kakatingin ng mga larawan nila ni Rafael at ng anak niya. Gusto sana niyang magbukas ng Facebook pero takot siya na baka matrace siya ng binata. Sigurado siyang sa mga oras na yon ay pinaghahanap na siya nito. Nakablock lahat ng calls at text sa cellphone niya kaya wala siyang matatanggap na text mula kanino kahit sa pamilya niya o sa cafe. Pero nag-text nga ba kaya sa kanya si Rafael? Hinanap kaya siya? O baka mga pulis na ang naghahanap sa kanya? Out of curiosity ay in-unblock niya ang barring calls at text sa kanyang cellphone. Sunod-sunod ang pasok ng text mula sa kapatid niya at kay Cheryl, ang manager ng cafe niya. To her disappointment ay wala kahit isang mensahe na galing kay Rafael ang dumating. Kaya binasa na niya ang mga mensahe. Ate, nasan ka na ba? Hinahanap na ni Kuya Rafael dito. Kasama ang abogado niya. Ipakukulong ka raw niya dahil kinuha mo ang anak niya. Totoo ba, ate? Ang sabi pa niya kung di ka magpapakita hanggang bukas ay susunugin niya ang cafe mo. Ate, natatakot na ako. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit mo nagawa ang binintang niya? Sumuko ka na lang at tumingin ng sorry, baka mapatawad ka pa niya. Galit na galit yun kanina pero baka mapatawad ka pa nun. Sunod-sunod niyang basa ang mga mensahe nito. Hindi imposibleng gawin ni Rafael ang banta nito dahil kahit siguro siya ang nasa katayuan ng binata ay magagalit talaga ng sobra sa taong kukuha sa anak niya. Ngayon tuloy siya ang nasisisi kung bakit dinala pa niya ang bata sa pag-alis niya. Nagsisi rin siya kung bakit nakinig pa siya sa suhestyon ng ina ni Rafael. Baka hindi na talaga siya mapatawad nito. Kailangan niyang makipagkita kay Rafael bago pa nito sunugin ang cafe niya. Luluhod siya rito, mapatawad lang siya. Lord, mawawala na yata ako. Ang akala ko masasolve ang problema ko kung kasama kong anak ko. Dagdagan pa at yun sigurado kong hindi na makikita pang anak ko once na balik ko na to kay Rafael. Lord, kunin na lang kaya ako. Bulong ni Margaret habang impit na umiiyak. Hindi na talaga niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya ay bumangon siya at pumunta sa banyo at naligo na lang, total umaga na. Nagising na rin si Dina at may kung ano-anong ginagawa sa kusina. Si Dina ay kasambahay ni Rafael na pilit pisama ni Tita Isabel sa kanya para daw may kasama siya pansamantala. Ayaw sana niya, kaso mapilit talaga ito kaya pumayag na lang siya. Pagkatapos niyang maligo ay nagtimpla siya ng kape habang si Dina ay nagluluto ng almusal. Ang aga ninyong bumangon, ma'am? May lakad ba kayo? Curious na tanong nito. Chikadora talaga ito. Napakadaldal kaya kahit dalawa lang silang nag-uusap sa bahay, ay minsan nakakalimutan niya ang saglit ang kanyang problema dahil hindi ito nauubusan ng kwento sa sarili o sa ibang tao. Hindi na ako dinalaw ng antok pero may lakad ako mamaya. Sagot niya. Sige, ako nang bahala mamaya kay Baby Mark. O ito nung ulam, kumain ka na ma'am. Baka masaktan ako ni Ma'am Isabel kapag namayat ka. Nakangiting biro nito sa kanya. Ngiti lang ay sinagot niya at nag-umpisa ng kumain kahit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ganang kumain pero kailangang kumain siya dahil may anak siyang inaalagaan. 11:00 na ng tanghali nang napagdesisyon na ni Margaret na lumakad na at magpakita kay Rafael. Nangingimi siyang lumabas kanina dahil natatakot siyang baka anong gawin sa kanya ng binata. Pero ngayon, medyo lumakas na ang loob niya na kailangan niya talagang harapin ito. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon, pero una niyang susubukang puntahan ang opisina nito. Sigurado siyang nasa trabaho ito ngayon o kung wala man, siguro nasa condo o rest house ito. Aalis na ako, Dina. Babalik din ako kaagad. Ikaw nang bahala kay baby Paalam niya rito nang bigla siyang makarinig ng katok sa pintuan. Biglang parang maraming mga daga ang naghahabulan sa puso niya sa sobrang kaba. Sino ba naman kasi ang kakatok sa pintuan nila wala naman siyang inaasahang bisita? Baka mga pulis na yan. Hindi siya nakakilo sa sobrang kaba kaya si Dina na walang alam sa pangyayari ay tumayo at binuksan ang pintuan. Dalawang mukhang mga armadong lalaki ang napagbuksan nito at diretsyong pumasok sa loob. Anong kailangan ninyo? Nanginginig na tanong niya. Sumama ka lang ng tahimik at wala kaming gagawing masama sa bata. Seryosong saad nito at inutusan ng kasama nitong lagyan ng piring ang kanyang mga mata. Nagprotesta sana siya kaso naalala niya ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi naman siguro itong mga tauhan ni Rafael dahil imposibleng ipantakot nito ang bata. Mas nakakatakot ang mga ito kung tauhan nito ng kalaban.
Sino kayo at anong kailangan ninyo sa akin? Maawa kayo. Pakawalan ninyo ako. Pagmamakaawa ni Margaret habang hinihila siya nito papasok sa sasakyan. Naramdaman niyang umandar na ang sasakyan pero hindi niya naramdaman o narinig na sinakay din doon ang anak niya at si Dina. Mas lalo siyang nag-alala dahil baka kunin nito ang anak niya. Baka may nakaalam na anak mayaman nito. Mas lalo talaga siyang nasasaktan ni Rafael kapag may masamang mangyari sa bata. Hindi siya sinagot ng mga ito pero ilang minuto lang ay huminto ang sasakyan nila at dahan-dahan siyang pinalabas ng sasakyan. Nakapiring pa rin ang mga mata niya. Hindi naman itinali ang mga kamay niya pero hindi na siya gumawa ng kilos na ikipinahamak niya. Hawak rin ang dalawang kamay niya ng mga ito. Ang takot at kaba sa puso niya ay hindi na niya maipaliwanag ng mga sandaling iyon. Naramdaman niyang pumasok sila sa isang silid dahil naramdaman niya ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Pakiramdam niya ay iniwan siya doon ng taong nagpasok sa kanya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa? Bakit pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya? Sa nanginginig ng mga kamay ay pilit niyang tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. Ngunit napaatras siya sa kanyang kinatatayuan nang mapagbuksan ng mga mata ang galit na mukha ni Rafael na matiim na nakatitig sa kanya. Surprise? Tanong nito sa nang uuyam na boses. Do you think you can escape with me, ha, Margaret? I'm sorry, Rafael. Iyon lang ang lumabas sa salita sa bibig niya. Really? Seryoso ang anyo nito na parang pinag-aaralan ang bawat sasabihin niya. I'm sorry, Rafael. Alam kong galit na galit ka sa akin sa pagtangay ko sa anak mo. I'm so sorry pero hindi ko kasi kayang mawalay sa anak ko. Halos mahibang na ako sa kakaisip na mawawala sa akin ang anak ko once na matapos ng 3 buwang usapan natin. Mahal na mahal ko si Mark. Hindi na niya napigilan at napahugulgol na siya ng iyak sa harap nito habang pilit tinatakpan ang mukha ng 2 palad nito. Ngunit hindi tuminag si Rafael at pinabayaan lang siyang umiyak. Kaya napaiyak siyang lalo at lumuhod sa harap nito habang umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Rafael. Kaya ako naitaka si baby. Sana mapatawad mo ko. Pangako hindi ko na kayo guguluhin pero sana'y payagan mo kung makita si baby Mark kahit sa malayuan lang. Maawa ka, Rafael. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Stop the drama, Margaret. Tumayo ka dyan. Ani Rafael na lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat para tulungang tumayo. Gustuhin man niyang yakapin ito ng mahigpit pero hindi niya ginawa. Nahihiya siya. Look at me, Margaret. Akala mo ganun lang kadaling kalimutan ng ginawa mong pagtakas sa anak ko? I'm sorry, but you're wrong. Pagbabayaran mo itong ginawa mo habang buhay, Margaret. Anitong nakatitig sa kanya na walang kangiti-ngiti. Ipapakulong mo ba ako? Tanong niya habang lumalakas ang hagulgol ng iyak. Yes, but it's not what you think it is. It's worse than that. Ikukulong kita habang buhay sa buhay ko. That you will suffering being with me every day because you can't marry other man that you love. Nagtagis ang bagang na sambit nito. Naguluhan naman si Margaret sa sinabi ni Rafael. Anong ibig mo sabihin? As punishment, you have to marry me and take care of our son forever. Siguradong saad nito. Kumislot ang puso niya sa narinig na makakasama niya ang mga ito habang buhay. Ngunit nagpanting naman ang tenga niya sa rason nito. What if ayoko? Hamon niya rito sa gumagaralgal pa rin na boses. Hindi mo na makikita ang anak natin kahit kailan. Seryosong banta nito. Galit na nakatitig lang siya rito at hindi sumasagot. Lagi siyang dinadaan sa pananakot nito sa kanya simulat sa pool. Puro pananakot na ang ginawa nito sa kanya para mapasunod siya. Ngayon naman ginagamit na naman ito ang anak niya. Mahal niya ito sobra pero pakiramdam niya kinukontrol nito ang buhay niya. Alam mo, pasaway ka. Oo, pasaway ka. Walang puso ka. Sigaw niya sa pagmumukha nito. Sutukin mo ako at saktan kung gusto mo. Pero sasabihin ko pa rin na wala akong puso. Nakatingin lang ito sa kanya at matamang nakikinig. Hindi ko pinagsisihang naging ina ko sa ganitong sitwasyon. Pero pinagsisihan kong pinabayaan ko ang sarili kong mahulog ng gusto sa'yo. Isang malaking kahibangan ang hayaang muibig ang puso ko sa isang walang pusong lalaking tulad mo. Dagdag pa niya kahit na walang tigil ang luha sa pagtulos sa pisngi niya. Nakita pa niya ang pagsilay ng ngiti ni Rafael sa mga labi nito sa narinig. Sige, pagtawanan mo ko dahil umibig ako sa'yo pero hindi niya natapos ang sasabihin pa
dahil nahila na siya ni Rafael palapit dito at niyakap ng sobrang higpit. Patuloy naman siya sa pag-iyak sa balikat nito. Maya-maya ay medyo inaliw siya nito para makita ang mukha niya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. "Look at me, Margaret. Will you marry me?" Nakangiting wika nito, but this time medyo nanginginig na ang boses nito. Naguluhan siya sa inakto nito. Kanina nagdeklara itong magpakasal siya rito, pero ngayon biglang natanong pa. Ang gulo-gulo. "No. Ikakasal ka naman sa iba, di ba? Bakit ngayon akong pinipilit mo?" Pilit siyang lumayo sa pagkakahawak nito. Hindi siya magiging masaya na magpakasal rito na alam niya na pipilitan lang dahil sa punishment ito sa kanya. At paano na ang fiancé nito? Basta na lang nito iiwan yun? Walang puso talaga ang Rafael na to. "Sino naman nagsabi sa'yo niyan?" "Ang mama mo. At saka narinig kita doon nakausap mo sa phone." Sagot niya sa pumipiyok na boses habang dahan-dahang humahakbang palapit sa may pintuan. "Hindi ka makakalabas sa kwartong to hanggat hindi ka magdedesisyon ngayon na magpakasal sa akin, Margaret." Nilingon niya ito at nakita niya itong napakamot sa ulo na parang hindi alam ang sasabihin o ano, pero nananakot na naman sa kanya. Sa tindig nito ngayon ay mukha itong kinakabahan na hindi mo mawari kaya nagkalakas loob si Margaret na tanggihan ito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng isang kamay niya. "Listen, hindi ako magpapakasal sa iba. You misunderstood it. Please marry me, Margaret. Makakasakit ako kapag ibang pinakasalan mo." Napatuos tuloy ang kilay sa narinig. Paano naisip nito na ibang pakakasalan niya ay kasasabi lang niya na mahal niya ito? At naguguluhan pa rin siya sa sinabi nito na wala itong ibang pakakasalan. Ano yung narinig niya at sinabi ng ina nito? "At bakit mo naman sasaktan, Aber?" Sa totoo lang, kinilig na siya sa sinabi nito. "Isn't it obvious na hindi ka pwedeng may ibang kumuha sa'yo kundi ako lang? Ako lang pakakasalan mo. Period." May pagka-possessive na paliwanag nito na parang gusto na niyang matawa sa mukha ng binata. "Ano ba, Rafael? Ang gulo mo eh. Ay hindi malinaw kung bakit ganyan ang mga sinasabi mo dahil..." Naputo lang iba pa niyang sasabihin nang bigla nitong hinalika ng mga labi niya. Nabigla pa siya noong una, ngunit kalaunay nagpaubaya na siya dahil ang traidor niyang labi ay kusang gumaganti sa bawat halik nito. Hindi man niya narinig ang inaasam na marinig niya mula sa binata, ay sigurong sapat na muna ang init ng halik at yakap na pinaramdam nito sa kanya ngayon. Masaya na siya at least makakasama na niya forever ang dalawang taong mahal niya. "For the third time, will you marry me, Miss Margaret Cruz?" Mukhang kinakabahang tanong ni Rafael sa kanya. Nakangiti siyang tumango rito. At dahil sa saya ay niyakap siya nito sa kakinarga. "Hey, ibaba mo ako." Tatawang sabi niya habang ang mga luha ay tumutulo pa rin sa kanyang pisngi. Napalingon naman siya sa may pintuan at bigla iyong bumukas at pumasok ang ina ni Isabel na nakangiti kasama ang isang Becky at isang babae. "Hay nako, Rafael. Ewan kung bakit lumaki kang torpe. Well, congratulations, Iha. Welcome to the family." Bati nito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "I know, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. But for now, sumama ka na muna sa kanila. Let's go." Halos silahin na siya ng Becky at ng babae papasok sa kabilang kwarto. Nagulat na lang siya nang pinagpalit siya ng damit nito na puti na sigurado siyang wedding gown iyon. It's an off-shoulder gown na hapit sa katawan niya na may maliit na lace sa harap nito. It's simple but classy looking gown. It's perfectly fit in her body. Goodness, parang gusto niyang pagpawisan sa nangyari sa kanya. Kani-kanina lang ay kinuha siya, ngayon na ikakasal na siya. Ikakasal? Saan siya ikakasal? Sa West ba? Ang mama niya. Siguradong mas lalo itong magtatampo kapag nalaman na nagpakasal siya nang hindi nagpaalam rito. Pero wala eh. Nalulunod na yata siya sa pinaghalong kaba at saya. Mabilis na naging kilos ng Becky na nag-ayos ng mukha niya habang ang isang babae ay nag-ayos naman ng buhok niya. May nakahanda na ring flower bouquet. Everything is ready. The bride is ready! Radyo ng Becky. Kinakabahan man ay hinanda na niya ang kanyang sarili. Parang nagbilang ng dalawang babae sa may pintuan bago buksan ng malaking pintuan. Akala niya ay may naghihintay sa kanyang sasakyan sa labas, ngunit bumulagta sa kanya ang isang napakagandang garden wedding reception. Hindi lang basta wedding reception, kundi bonggang wedding reception.
Napaiyak siya nang biglang lumapit sa kanya ang mama niya. Napayakap siya rito. Hindi niya inaasahan na darating ito sa biglaang kasal niya. Ibig sabihin, pinaghandaan ni Rafael ang kasal niya. Tumigil ka sa pag-iyak dahil matatanggal ang make-up mo. Pangit ka pa naman kapag walang make-up. Nakakatawang tukso ng ina niya. Natawa siya sa sinabi nito. Nakitira niya sa unahan si Tita Isabel na karga na nito ang apo niya. Napangiti siya sa saya sa nakita na kompleto ang pamilya niya sa araw ng kasal niya. Nag-umpisa na silang magmarcha nang tumugtog ang nakaka-inlove na kanta. Ramdam na ramdam niya ang kanta habang nakatitig kay Rafael na paraang pinipigilan ng paluha, ngunit naluha ito. Pagkarating nila sa altar ay umupo na ang kanyang ina at kumapit siya sa bisig ni Rafael. "You're so beautiful." Bulong nito sa kanya na ikinapula ng mukha niya. Pagdating sa vow ay bigla siyang nataranta dahil wala siyang hinandang vows para kay Rafael. "Look at me and listen to me, baby. You probably thought that till this moment that I was forcing you to marry me as punishment. I'm sorry. I'm sorry for being this arrogant, of not letting you know from the very beginning that you stole my heart. From the first time I saw you. From that moment, I silently promised to myself that I won't stop bothering you until you be mine. And one of the ways to make you mine is to be a mother of my child. Mali ako, but I didn't regret it because I have you now. And I want to let you know that I love you so much. I can't imagine living my life without you and our baby Mark. I love you both and I will be your protector for the rest of my life." Mahabang saad nito sa halos gumagaralgal na boses. Siya naman ay hindi napigilan ng luha sa pagtulog. At last narinig na rin niya sa wakas ang matagal na inasam na marinig. "I love you too, Mr. Arrogant, Mr. Montemayor. Parehas tayong duwag dahil pareho pala tayo ng nararamdaman. Pero sadyang torpe o manhid lang tayo." Kidding aside, nagtawa na naman ang audience. "I love you much, Rafael. I don't have to promise to you anything now. But I love you and our baby for the rest of my life." Nagpalakpakan naman ang audience nang hilahin siya ni Rafael at halikan sa labi. "Teka, hindi ko pa sinasabing kiss the bride. Masyadong atat ang groom natin. I-kiss the bride na lang." Sigaw na anunsyo na nagkakasal sa kanila. Mas lumakas naman ang palakpakan at tawanan ng hilahin uli siya ni Rafael at si Ilin ng halik. Natapos ang halik ay masayang nagsikain ng mga bisita. Nagulat na lang siya na nandoon ang pamilya niya at ni Rafael. "Short notice lang ba ito, Rafael? Bakit mukhang hindi kanina lang ito hinanda?" Pabulong na tanong niya sa asawa. "Bala ko na talaga mag-propose sa'yo at diretso na ang kasal. Tatanda na maliban sa bride na tumakas." Sagot nito at hinalikan ang tungki ng ilong niya. Niyakap siya nito habang pinapanood ang mga taong busy sa pagkain. "Talaga?" Napuno naman ng galak ang puso ni Margaret sa narinig. Noong panahon pala na halos mahibang na siya sa kasiselos ay busy pala ito sa paghahanda para sa proposal sa kanya. "Let's go inside." Bulong nito sa tahinga niya. "Why, ang dami pang bisita oh." Sabi niya. "Gusto na kitang masolo." Sagot na bulong pa rin ito sa tenga niya na naghatid ng kiliti sa buong katawan niya. Hindi na siya nakapagprotesta dahil hinila na siya nito papasok sa loob sa kakinarga paakyat ng hagdanan. "Rafael, baka mahulog ako. Ibaba mo ako." Utos niya ngunit hindi ito nakinig sa kanya hanggang sa makarating sila sa isang kwarto sa taas. Nagulat siya na mapansin ang isang malaking painting na nakalagay sa dingding ng kwarto. Kaninong kwarto to? Kaninong bahay to? Hindi pa siya nakapunta sa bahay na to pero bakit may larawan niya? "This is our home." Nakangiting sagot nito habang dahan-dahang inalis ito ang suot niyang wedding gown at niyakap siya. Naguluhan pa rin siya sa sinagot nito. "Paano? Wala akong naalala na may bahay kang iba. Pinagawa ko to para sa iyo at sa mga anak natin." "Akala ko ba narinig mo ko nung may kausap ako sa cellphone? Akala ko nabuking mo na ako noon." Paliwanag nito habang dahan-dahang hinila ang gown niya pababa. "Akala ko magpapakasal ka sa iba nun. Saka na tayo mag-usap, my wife, dahil miss na kita. I love you." Anito sa kasinakop uli ang labi niya. Kinilig naman siya sa sinabi nito bago buong puso na tinugon ang halik ng asawa. "I love you too, my husband." Until now, she still can't believe what's happening pero kung panaginip man ang lahat, ayaw na niyang magising. Makalipas pa ang ilang buwan ay masaya pa rin nagsasama si Rafael at Margaret. May kanya-kanya man silang trabaho ay sinisigurado nilang naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa at sa kanilang anak na si Mark Gabriel. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil kumpleto at masaya na ang kanilang pagsasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.
Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!